beloved Boss Mike Cervera. So ngayon mga kababayan, ito may bago na naman tayong chismis. Opo ha. Si Sara Duterte nagpapanik na po. Oo ha. Nagpapanik na po sapagkat saan nga ba nagpapanik? Eto nga mga kababayan, dahil dito sa kanyang warrant of arrest na ilalabas na ng ICC mga kababayan. Ha? Eto. Shout out po muna sa inyong lahat. Ano? Nawawala si Jenny. Ay, nawawala. Nawawala ka na nga. So, yon mga kababayan, at isa pa, topic natin, mamili tayo. Si Bato o si Benhar Abalos. Tapos mga kababayan, pag ano yun ninyo, pag ikumpara ninyo yung pinipili ng ibang tao, si Abalos, ano ba yung kanyang mga achievement, at ito naman si Bato, ano naman yung achievement niya. Ano po mga kababayan, Sally ano ba to? Survivor Vlogs. Hello po, shout out po sa inyo. Di ba? Ngayon mga kababayan, kumpara ninyo sinong pipiliin ninyo. Pero dito muna tayo sa chismis mga kababayan. Ano yung chismis? Eto, si Sara Duterte nagpapanik na po. Kaya pala mga kababayan, bigla-bigla kahit na ayaw ng mga kapartido niya, kahit ayaw pala ng kapartido niya na itong si Amy at si Villar mga kababayan ay kanyang i-endorso, ay in-endorso niya pa rin. Kahit ayaw ng mga kapartido, in-endorso pa rin mga kababayan. Kasi nga kailangan niya talaga na may panalo yung kanyang impeachment trial. Pasok ko tayo sa loob at mainit. Nasaan na yung mga kasama natin? Nasaan na sila? Punta natin doon. Ilang minutes papunta kay auntie? Mga ano lang yon, 20 minutes. Layo. Hi ka muna. Hi everyone. Di ba? Opo, yon. So, Annabel Yee, hello po sa inyo. Sa inyong lahat. Sino pa ba nandyan? Hindi ko po makita eh. So, ngayon, mga kababayan, kaya pala nagpapanik na, nagpapanik na si Sara, kaya pala, kahit na ayaw ng mga kaalyado ni Sara, dali lang kaya pala, kahit ayaw ng kaalyado ni Sara, na i-endorso nila si Amy at saka si Villar, ginawa pa rin niya. Kasi nagpapanik na talaga. Kasi nga daw po, ang katwiran ng mga kampo ng mga Duterte, meron silang mga kandidato na mahihina. Tulad na nila Lambino, nila sino ba to? Si Bondok, si Ipe, sino pa? Meron pa mga mahihinang kandidato sila. Pero dahil nga mga kababayan, hindi nila masisi si Sara na i-endorso nga itong si Amy tsaka si Villar, nagkikibit balikat na lang sila. Pero yung iba hindi makatiis. Kaya lumalabas yung mga chismis na panic mood na si Sara. At saka yung mga iba na mga kandidato nila, sinabihan pa nung isa daw na ganito mga kababayan Kinig kayo. Sinabihan pa nung iba na okay lang daw, okay lang, basta mahalaga maging tawag dito, maging wait lang. Maging magwagi, magwagi, ganun ba 'yung sabi? Oo, tama. Magwagi si Sara sa kanyang impeachment. Oo, mga kababayan. Kaya lang mga kababayan maganda ba? Di ba? Nasa mall po kami. Kaya lang mga kababayan, ang problema nga yung iba. Against po sa ginawa ni Sara. Pero yung iba walang palag. Yung iba nagtatampo.
Kaya nga magulo, ang gulo-gulo ngayon ng mga mga grupo ng Duterte dahil diyan sa ginawa ni Sara. Kailangan talagang gawin ni Sara na yung medyo malalakas na meron pang pag-asa na manalo sa midterm election ng Senado ay suportahan niya. Kasi kailangan niya ng bilang. Kasi kung hindi ho, abay sigurado ho mga kababayan na na mawawalan siya ng immunity mga kababayan itong si Sara at mahuhuli nga ito ng ICC. Kaya nagpapanik na husto kaya kailangan mga kababayan maipanalo niya kahit man lang mga 5 senador. Yun po yun mga kababayan. No need na. Si Sara saan? Pilipinas. Wala naman na talaga. Ngayon mga kababayan, ano ho masasabi nyo dyan sa pagpapanik na ni Sara? At kaya pala ito ay nag-i-endorso na ng kahit na kandidato ng alyansa. Sukdo lang parang pinirata niya na si Amy, di ba? Ngayon, ito, mga kababayan, sino ang pipiliin ninyo, mga kababayan? Si Bato o si Sec Abalos? Ngayon, mga kababayan, dahil nga po ito, tila ba na mas mataas pa sa survey itong si Bato. Abay, napagkukumpara po ngayon ng mga tao si Bato at saka si Abalos, mga kababayan. Mga kababayan naman, sabi ko kung tatanungin nyo ako kung sino ang masigit sa dalawa, malayong-malayo naman si Abalos kay Bato. Di po ba? Napakalayo ni Abalos, di ba, kay Bato. So dapat, mga kababayan, kung ganun pala, tulungan na natin si Abalos kaysa makapasok pa yan si Bato. O kaya si Villar, o kaya si Amy. Di po ba? Kahit na lang ho kay Amy, kahit ho kay Villar, mas pipiliin ko pa rin ho si Abalos. Di po ba? Mga kababayan? Nag-like na daw si Annalisa Reyes. Opo, Abalos. Iboboto ko. Ayun, mga kababayan. Boto nyo si Abalos, mga kababayan, sapagkat mga kababayan, sabi ko nga kanina sa live, ito ho, kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos para makatulong sa kanya, sa kanyang mga hangarin, sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mga gagawin pa sa susunod na panahon na mga projects, kailangan ho niya si Secretary Abalos. Dahil po mga kababayan, alam naman natin na yung bilang sa Senado, nag-aalangan din, na maaari po na ang mangyari, lumamang ang grupo ni Duterte, malamang po baka hindi ho ma-impeach si Sara. Di ba? So kailangan po talaga natin, mga kababayan, sabi ko sa inyo, iboto itong mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na yung mga nahuhuli. Tulad ho nga ni Benhar Abalos. Dahil si Benhar Abalos po, mga kababayan, ulitin ko, may K bilang maging senador. May karapatan talaga. Hindi tulad po nung iba na nandiyan saan na mga tumatakbo na wala ho Di mo ba? Walang K talaga, mga kababayan. Napakarami nila dyan. Walang K. Una, mga kababayan, sa karanasan lang Wala na hindi na ho. Di ba? Hindi na ho matatawaran yung karanasan ni Secretary Abalos. Bakit piliin nyo pa? Pero alam nyo, mga kababayan, mas gusto ko talaga na manalo yung 10 na kandidato ng alyansa. Alam nyo naman po yan, yung unang pinakilala nila, 12. Yung dalawa po, kalimutan na natin yung mga yan. Pero yung 10 na natitira, baka naman iboto na nating lahat. Mga kababayan? Di ba? No way. No way kay Bato. Naman. Di po ba, mga kababayan 10 na lang ho, wag na hong 12. 10 na lang ho isigaw natin. 10 na lang ho ilagay natin sa balota. 10. 10 na lang sila. Yung dalawa, kahit iwan nyo na, bahala na kayong pumili sa dalawa. Pero yung 10, mga kababayan, na natitira sa alyansa, na naging tapat, solid kay Pangulong Bongbong Marcos, abay sana maihalal natin at maging senador at para lamang tayo
Saan? Sa impeachment trial ni Sara. Yun po yun, mga kababayan. Di ba? Oh, so sana nagigets nyo po. Nagigets nyo po ako. Oh. Oh. Oh, si Doc, wala na ho, umatras na ho si Doc Willie Ong yata. Opo, umatras na ho si Doc Willie Ong. Opo ha. Oh. So, ano mga kababayan, ano po ang inyong masasabi kung yung ating yung ating panawagan na ha? Mamaya na. Oh, 'di ba may tinatanong si Jan eh. Mukhang bibili. Oo. Mukhang bibili ng matindi ito, maraming pera. O ayan, busy oh. Nakalupasak kami sa pasilyo. O ayan. Oh. 'Di ba? Oh, wala pa sila dito yung dadaan. Oh. Oh, mga kababayan. So sana mga kababayan, oy, mag-like naman po kayo. Baka naman pwede. Pa-like naman diyan. Oo. 'Di ba? Oh, isang like naman po diyan mga kababayan, ha? Oh. Abalos for the win. Abalos. Oo, mga kababayan. Putik na yan, tulungan na natin. Kasama sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Sa totoo lang po mga kababayan eh. Matagal tayong hindi nagsasabi pero nagsasabi kung sino iboboto natin. Pero mga kababayan, iboto pa rin natin kahit yung 10 lang. Yung 10 kasama si Abalos sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo nang isama yung dalawa. Oo, yung traidor kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag nyo nang isama. Sapagkat di ba sinasabi nga niya, mga kababayan, Duterte siya, walang iwanan sa kaibigan. Putik na yan, pwede ba yun? Tapos, alyansa pa rin siya. Ano yun? Mga kababayan, bangka sa dalawang ilog. Hindi na po uso yung ganyang pag-uugali ngayon. Yung namamangka sa dalawang ilog, wala na ho yan. Oo, palasak na ho yan, laos na yan. Oo, ang gusto ng tao ngayon, mga kababayan, yung may prinsipyo, yung maninindigan ka kung saan ka talaga. Kung pula ka, kung berde ka, ganon. Di po ba, mga kababayan? Oo. Kaso nga, mga kababayan, kung hindi natin susuportan itong 10 na natitira na kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos, wala, mga kababayan. Mukhang mahihirapan tayo. Di ba? Mukhang mahihirapan tayo. Marcos forever. Yo! Di ba? Ano po? Shout out po sa inyo, Hector. Opo, sa inyo po, Bergie. Opo, Ryan. Oo. Annabel. Oo. Sino pa? Julie. Shine. Sa inyo pong lahat. Lorna. Berhinya. Opo, Malu. Opo shout out po sa inyo lahat. So, mga kababayan, ulitin ko lang po, mga kababayan, yung ating tinalakay. Si Sara Duterte po ay nagpapanik na dahil po yung kanyang warrant of arrest anytime po ay lalabas na. Ngayon, mga kababayan, eto pa. Mamili po kayo. Kumpara na natin saan? Sa pang-anim na lumalabas sa survey daw, si Bato. Compare nyo naman si Secretary Abalos doon, malayong malayo. At saka sa iba pa, di ba? Wag na nating isama yung mga kasama sa alyansa. Okay na yon. Pero mga kababayan, ulitin ko lang sa inyo, matutuho tayong magkumpara ng mga kandidato na binoboto natin. Kung sila ba ay karapat-dapat, o sila ba ay kulang sa karanasan, o sila ba ay nagpapabigat lang sa pagiging senador nila o sa Senado mismo. Ano po, nagpapabigat lang po sila sa Senado mismo. Wala hong mga silbi, walang mga kwenta dahil wala naman hong ginagawa. Walang ang ginawa mga kababayan, maggastos lang ng maggastos, mag-aksaya lang ng pera sa mga walang kakwenta-kwentang hearing tulad ni Bato. Ano po, mga kababayan? Di ba? So, yun po mga kababayan sana nagets nyo po yung gusto kong ipahatid sa inyo. At i-update ko po kayo, mamaya po ulit kung ano po yung mga chismis na matatanggap po natin. Ano po mga kababayan?
Opo, at huwag nyo pong kakalimutan bago tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan, mag-like po kayo, mag-share at mag-subscribe. Ano po mga kababayan? So, hanggang dito na lang at kita-kita po tayo mamaya ulit. Ano po? Bye-bye po. Our beloved Boss Mike.